Guys, ito na po ang gagawin kong pattern ng blouse. Ayan, simula na tayo. Simula na ngayon. Guguhit muna tayo ng pail. L. Pail. Wala. Okay. Tapos, lalagyan muna natin ito para sa butones. Media, allowance para sa butones. Okay. Ang unang susukatin natin ay ang haba, length, 24. Ha? Ayan, ang 24, length. Lagi ito sa taas. 24. Ayan. 24. Okay. Nakuha na ang haba. Ang kanyang shoulder, ito shoulder na sunod, 15. So, ang 15, hatiin mo lang 15, divide to equals 7.5. Ayan, 7.5. Mula dito, 7.5. Yan. Okay? Susukat lang tayo dito. Mula dito ng 3 inches. Para sa neck hole. Igunin tayo pataas. Yan. Pag guhit natin pataas, taas tayo ng 1 inch. Yan. Tapos guguhitin natin yan. Ito-curve natin. Tapos, draw. Kukunik natin doon sa sukat ng signinyas. Yan. Yun na yan. Nakuha na. At, kukunin natin ang kasunod natin. Tapos na ito. Tapos ito. Kukunin natin ang sleeve. Ang sleeve length. Okay. Ang haba ng sleeve ay sorry. Dito muna tayo. Sunod pala, armhole. Para makuha natin kagad ang katawan. Ang armhole ay 17. 17 divided by 2 equals 8.5. 8.5. Yan. 8.5. Okay? Nakuha na. Mula dito, sa sunod 8.5, mabuti, guhitan muna natin. Maliwanag. Ayan. Ayan. Wala naman dito, pababa. Hahatiin natin. 15.5. Ang kalahati ay 7 3/4. No? Yan. 7 3/4. Ayan. Up ng 1 inch. Ayan. Bali. 7 3/4. Sorry. 6 3/4. Huwag na ang waistline. Okay. Bago tayo magsukat dito sa sukatan natin yung katawan, yung breast niya at saka dito waistline, ganyan. Papasok muna tayo dito sa dibdib ng 3/8. Dito, 3/4. Wala dito, 3/4. Wala naman dito, 3/4. Yan, pumasok tayo naman. Iko-connect ngayon natin. Yan. Gagamit tayo ng curve. Okay. So, pag nakuha na natin yan, sa pagitan nito, ito, dito sa gitna, so kukuha tayo. Doon itatapat natin ang sukat sa dibdib. Ang dibdib niya, ang breast niya ay 36. 36. Divided by 4, was 9. Yun ngayon ang sukat ng dibdib.
Okay, mula dito sa tapat ng sulok nito sa gitna, 9. Yan, 9. Okay? Ganon din dito sa waistline. Sa waistline, pagitan nito, so yan, dito ka magsukat. So, ang waistline, sana. Ito, waistline 30. Divided by 4 equals 7.5 or 7 and 3/4. Yung 7 and 3/4 na yan, dito ngayon mula dito naman, ayan, 7 and a half yan, ayan, 7.5. Ayan. Plus, sa tax, 3/4. Dadagdag tayo ng 3/4. Ayan. Okay? Dito naman sa, lalayan, ganun din. Gitna rin. Sa hips, 36 divided by 4 equals 9. Ito ngayon 9 ngayon ang sukat dito. Tapat lang natin ang 9 dito sa tuldok. Ayan. So, ikukunik ngayon natin. Ito ngayon. Gagamit tayo ng kurba. Ha? Ha? Okay, maliwanag. Ito ngayon, 15, 7 and a half. Sukatan din natin na dito ng 7, mula dito 7 and a half din. Ayan. Ikukunik ngayon natin dito, pababa. Ayan. So, gagamit ngayon tayo ng J-curve. Tawag sila J-curve ang tawag sa niya. Ayan, J-curve. Okay. So, ang kasunod natin, yan, gugupitin lang natin dito. Kurba. Dito-slot na natin ang gunting yan para makuha natin ang sukat ng harap. Okay. Mula dito, papasok tayo ng 5/8. Ito ngayon para makuha natin yung harap. By 3/4. 3/4. Yan. Pasok ng 3/4 mula dito sa likod papunta sa harap. Ito na ngayon ang ipukunik natin ngayon doon sa yan. So, kuha na yung harap. Harap at likod. So, ito ngayon ang hangganan ng susukatan na ngayon natin ang armhole. Ang armhole niya ay 17. Yan. 17 ang armhole niya. Sukatin natin. Itong ginagawa kong pattern ay finish pattern. Wala pang allowance sa tahi ito. Sa finish pattern ang ginagawa ko. Mag-allowance na lang. Pag kinaba sa tila, mag-allowance na lang na pang sa tahi. Ito yung half. Ayan. Patak ng 7, 17. Ayan. Kuha na yung sukat ng armhole, 17. Yung neck hole na naman ngayon, ang neck hole, saan ang neck hole? Neck 15 plus 1/8, 16. Dito, 3 and a half. Ayan. So guys, kuha na yung harap at likod. Ang kulang nito ay yung tax sa harap, tax sa tax sa likod. So para makuha nga lang ang bust point niya is 9 and a half. Mula dito, susukat ng 9 and a half. Ayan, 9 and a half. Yung distance naman ay 7. Distance doon sa pagitan ng bra, ng bus.
Ayun. 7. Ang 7 naman, i-divide mo sa 2 equals 3.5. Ito na ngayon sukat yun nun. Wala dito sa linyang ito, sukat ka ng 3.5. Ayan. Sukat na dito ng 3.5. Okay. Ikukunik na natin ngayon. Ayan. Tapos, kukunin mo, kasi ang dinagdag doon 3/4, 3/4 din dito ang para sa tax. Ayan, 3/8. Ayan, 3/8, 3/8. So, ikukunik ngayon natin yan. I-draw natin ang tax. Ito ay tax pa lang sa harapan. Wala pa ang tax sa likod. Ayan. So, nakuha niya ng harapan, tax sa harapan, kukuha rin tayo tax sa likod. Mag-add lang tayo pupunta sa labas ng 3/4. Wala dito sa gitna nito. 3/4. 3/4. Okay. I-draw natin ngayon. Ikukunik natin ngayon. Dito lang, mas mahaba ang sa likod ang tax kaysa harap. Wala dito, tataas ka lang ng 1 1/4. I-drop muna natin. Ayan. Okay. Muna tayo dito. Okay. Nakuha na yung ang tax sa harap at saka tax sa likod. So ngayon, dito naman tayo sa laylayan. Mag-allowance tayo para sa tupi. 1.5. Mag-ano muna tayo dito para sa ito, sa back, ito yung back. Dadagdag tayo, mas mahaba ang sa harap ng 3/4. Okay? Tapos, curve muna natin. Itong back, ito yung ngayon ang front part. Yan. Saka tayo mag-allowance ngayon ng 1.5. 1.5. Ganyan din dito sa back, 1.5. Ito na ngayon. Ayan. Okay, finish na po yan. Ang tawag ito, yan. Tapos na po ang katawan. Yung front part at saka back part ng blouse. Blouse po ito. So, kukuhanin natin ngayon ang yung haba ng sleeve. Okay? Wala dito. Susuko tayo ng 8. Plus allowance 1.5. 8. Plus allowance 1.5. Guys, mga bagong aaral pa lang, ulit-ulitin nyo lang ang video ito, panoorin, para maliwanagan po kayo. Ito, 8 ang haba ng sleeve. Gawin lang natin, kalahati, 4 inches. Yan. Ang sukat dito sa laylayan na sleeve, ay 6.5. Mula dito, 6.5. Mula naman dito, 17 ang armhole. 17 divided by 2 equals 8.5. Ayan. Ayan. Ang kalahati ng 8.5, 4 in 1/4. Ayan. Gulguri tayo ng pababa. Ayan. Gulguri natin yan.
Tapos na ang sleeve. Mula dito, dito na natin yun, ipa-round. Ayan. Ano siya. Puportihan na natin konti. Konti. Ayan po, tapos na po ang pattern ng blouse. Ayan ang sleeve. Ang neck niya ay 15 plus 1, 16. Allowance kasi dito para ito sa kailangan sa magdito ng. So guys, okay na po ito ang front part at back part ng blouse. Nakuha na po. Ito po yung finish pattern lang po. Wala pa pag dinabas po ito sa patila, doon lang po mag-allowance para sa tahi. Guys, panoorin nyo ang susunod kong video na para maliwanag, ihiwalay ko ang front part at saka back part. Okay guys, tatabasin ko ito ngayon guys. Dito po yan. Maliwanag po ito. Ayan po. Mamaya, panoorin na lang po ninyo ang kasunod kong video na ihihiwalay ko yung back part at maghihiwalay yung back part sa front part. Okay guys, sana suportahan niyo po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye.